This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ito po si Biyaya Villanueva, International Teams Philippines Lead Mobilizer, staff. Bumabati sa inyo isang mapagpalang hapon sa bawat isang missionary mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Kumusta na po tayong lahat? Mapalad po tayo this afternoon dahil kasama po natin ang mga guest missionary greeters mula po sa Cavite, sa Dasmariñas po. Tawagin po natin si Pastor Ed Retudes. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga missionary sa apat na sulok ng daigdig na ito. Shalom, purihin po ang Panginoon sa patuloy na pagsunod ninyo sa misyon na ito na kung saan inuutos sa atin ito ng Panginoon. Mga kapwa ko, manggagawa at missionary ho sa Panginoon, kahit na sa panahon ng pandemic, tunay na ginampanan ho natin ang tungkulin ho natin sa pagkatawag ko sa atin ng Panginoon na walang kung sino mang makahadlang at nag-utos sa atin ng Panginoon sapagkat nandito sa puso natin na ang lahat ho ng mga tao kung maaari lamang madala ho natin sa Panginoon. Kaya ang mga sakripisyo ninyo ginagawa ko ninyo sa kasalukuyan sa iba-ibang dako ng mundong ito tunay na ang Diyos ho ay nagagalak at natutuwa po sa atin. Shout out po sa ating pong mga kaibigan, mga pastor nandyan po sa Thailand. Si Pastor Jacob Tedyo. Pastor, kumusta ka na? Purihin po ang Panginoon. Si Pastor Randy de la Rosa, purihin po ang Panginoon. Pastor, Minayawas there. Salamat sa pagbigay mo sa akin mga encouragement na tumuloy ako sa iyo sa bahay mo. Salamat po sa Panginoon. At doon din si Pastor John Katarata, nandyan din po sa Thailand, Bangkok. Purihin po, Pastor. I miss you so much sapagkat magkakabait bahay ho tayo dito sa Dasmariñas. Nais ko pong magkita kitang muli. At ganoon din po si Pastora Lisa de Leon ng Cambodia. Pastora, thank you so much. Salamat sa inyong pagtitiyaga, ang inyong mga sakripisyo na ginawa ko niyo para sa Panginoon. God bless you po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po, Pastor Ed. Mula po sa Dasmariñas, tumako po tayo sa Silang Cavite. Tawagin po natin Sister Lizelle Ibanez. Hello po. Hello everyone. Binabati ko po lahat ng mga I-teams na nanonood ngayon at sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung sa iba't ibang bansa. At pati yung mga kararating lang sa Netherlands dyan, sila Mary Kay, hello! Kumusta kayo? And also po, hello din sa mga nakasama ko sa Malaysia, sila Pastor Albert at kay Pastora Bless, hello po. And sa lahat po ng mga kagroup ko na Halaw 65, nakasama ko sa Access 1. Hello sa inyong lahat kung nanonood kayo. And sa lahat po ng mga I-teams, sana po ingatan tayo lahat ni Lord and stay safe lang. Ingat-ingat lang po tayo. Mabuhay! Yan, maraming salamat, Sister Lizelle. Mula po sa Cavite, tayo po ay dumako sa Taytay, Rizal. Tawagin po natin si Pastora Angie Napolitano. Hi, to God be the glory. It's a precious time to see everyone here for about 3 years without any connection. So thank you. I'm so happy to join here again and I really miss the I-teams family. God is so good to us that in His time we see each other again. Good day, Pastor Gani. Thanks God that we are all safe. Kumusta po kayo mga ka-missionary namin, lalo sa Canada, si Pastora Lirisa. I'm so thankful. Thanks God of her life with Pastor Ruther because they are supporting me in my ministry for today. And as kay Marge Morales sa Korea, salamat sa sakripisyo mo anak sa amin ng mga missionary nung nasa Korea po kami. So keep safe. Sana pahintulot pa ng ating Panginoon na magkakasama tayong maglilibot sa buong mundo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for everything. And God bless everyone. Ayan, maraming salamat po sa ating mga guest missionary greeters this afternoon. At nice ko po kayong anyayahan sa December 4, sa Sabado po,
ang ating pong Access 1 sa pangunguna po ng ating Pastor Neil Romero. At kasabay po nito ang ating pong International Leadership Forum sa pangunguna ng ating Pastor Gani Season. At sa December 6, ang ating pong Cutting Edge Leadership Webinar sa pangunguna po ng ating pong Bishop William Ogis. At ang December 11 po, ang Global Tent Makers mula po sa ating kapatid na Ning. At sa mamaya po, wag po kayong aalis dahil meron po tayong meeting, ang ating pong Bless Canada 2021 at ang ating pong Europe ay 2021. Meron pong updates mamaya pagkatapos po ng ating online fellowship. At wag po natin kalimutan, nagpapatuloy pa rin po ang online registration. Ang ating pong Access 2 ay nagpapatuloy sa Albay, Tagaytay at Lipa, Batangas. Ito po ay gaganapin sa December 8 to 16. Mula po sa online registration, maaari po kayo makipag-ugnayan sa inyo pong lingkod, Sister Biaya Villanueva at Sister Mirna Magno, Lead Mobilizer po ng International Teams Philippines. At kasama rin po natin this afternoon ang ating pong missionary staff, ating pong Sister Maricel Pelpinosa. Ayan, hello po sa inyo pong lahat at sa lahat po ng mga missionary all over the world. At syempre po, especially sa mga guests po natin ngayong araw na to, ngayong hapon na to. Ayan, salamat po sa inyo. And mega love shout out po sa lahat po ng mga missionary na patuloy na nanonood at patuloy na sumasama sa atin sa panonood at sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Ayan, sa ating pong online mission fellowship. Thank you po sa lahat ng mga missionary all over the world sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, thank you so much po sa inyo pong walang sawang support. Salamat po. Patuloy po tayong manampalataya sa ating pong Panginoon. Ano man po yung mga naranasan po natin sa panahon ngayon. Patuloy po tayong kumapit sa ating buhay na Panginoon at patuloy natin pag-inipin ang ating pananampalataya sa Panginoon. And maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na comment po sa ating pong chat box po dyan sa baba. Kaya yan, salamat po sa lahat and God bless po sa bawat isa. God bless you po. Maraming salamat po. Enjoy po natin ang online fellowship.
Batangas, Mindanao. Saan ka may halina tayo, pag-ibig na ay ating ihahatid. Saan mang panig ng mundo, halina, sumama. Halina, sino sasama, sama-sama tayong magiging saksi ni Kristo. Di na papipigil ating babahagi si Kristo. Magkaisa na tayong magiging saksi ni Kristo. Ating sasabihin, ating babahagi si Kristo. Yeah, yeah. Ito na ang araw na aking hinihintay. Salita ng Diyos ating iparating sa mga taong lumayo, sa mga naligaw. Kaya't gawin mo na ipahayag Ebanghelyo. Sila ihahatid, ibabalik sa Kanya. Halina, sumama. Halina, sumama. Halina, sumama. Halina, sama-sama tayong magiging saksi. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po? Nawa po ay nasa maayos na kalagayan po tayo. We are healthy and safe by the grace of God.
Sa hapon po ito ay pinagpala tayo dahil kasama po natin ang Bless Canada team na lumipad na po kahapon sa Lupang Pangako. Sila po ay mula sa Mendez, Tagaytay at mabless po tayo sa maikling testimony ng kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon sa paghakbang po nila sa Lupang Pangako. Mapagpalang hapon po or umaga po diyan sa Canada. Pastor Nilo and Pastora Bernadette Lepardo. Isang pinagpalang hapon po sa lahat ng ating mga missionary at mga tagapakinig at tagapanood ng ating Thursday Fellowship. Isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Tunay na ang Diyos ay Diyos ng karanasan. Siya ay Diyos na nararanasan. Kung ano yung pangako niya ay kanyang gagawin. Mayroong napakagandang plano ang Panginoon. Kaya nga ini-encourage ko ang bawat isa. No? At ito po ay maikling testimony ng ginawa ng Panginoon. Simulan ko po ito, 20 years ago, ako po ay na-deny 2 times dito po sa pagpunta sa Canada. Ano? Kumbaga sa isang lalaki ay na broken-hearted. At dumating po ang ikatlong pagkakataon. Ito na nga po, through iTeens. At meron akong hesitation sa aking puso dahil ayaw kong mabigo, ma-broken-hearted sa ikatlong pagkakataon. Pero dahil nga sa turo sa atin, sa iTeams, hakbangan natin ang may pananampalataya, ito na po ang pangyayari. Dumating po sa pagkakataon, napili po kami, at ang katotohanan po niyan, kausap ko through messenger, to video ko si Pastor Gani, at siya mismo ay na-amaze doon sa mga nangyari sa aming application. At nais ko ito ikwento sa inyo dahil yung kwento niya ang lalong nagpa-amaze sa akin. Una ay namangha siya dahil ang katotohanan, ayon sa sabi niya, sa kwento niya sa akin, ako yung pinakalis doon sa mga, kumbaga sa mga 1 to 10, ako ay nasa 10th placer. Doon sa mga qualified to go to Canada. Yun ang kanyang kaisipan. At isa pa, at alam niya, ako ay hindi rin makakapasa. Sa kanyang kaisipan yon. Pero salamat sa Panginoon dahil ipinatunayan ng Panginoon. Grabe, na ang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos. Sabi nga ni Pastor doon sa aming sa Zoom meeting, nasa Pilipinas pa lamang kayo, ang dami na ng ginawang himala ng Diyos. Ano po yun? Una, kami po ay nabigyan ng hindi po visitors visa, kundi business visitors visa. At siguro po si Pastora Badit na mag-explain noon. Basta ako ay namangha. Workers visa po ang napabigay sa amin. Ang Pastor Gani, nagulat din siya namangha kung bakit kami nabigyan ng ganoon. Kaya sabi niya, grabe, nasa Pilipinas pa lang kayo, ang dami ng testimony. Ito pa, nagpe-pray po itong aking kasama si Pastora Badit na kami ay direct flight. Ako kung basta makasakay, kung saan man kami bababa, bahala na, basta makasakay. Pero sabi niya, mag-pray tayo ng direct flight. Alam niyo kung magkano ang direct flight? 120,000 back and forth. Glory to God. Yung kakilala namin na may nakakilala ng hindi namin kakilala. Grabe yun, Hindi namin kakilala, pero siyang ginamit na instrumento. Gulat na gulat. Nung ikinuwento namin kay Pastor Gani, nagulat siya, saan kayo nakakita ng ganong kamura na plane ticket? Direct flight, alam nyo, pang mayaman lang ang nabibigyan noon, ang nakakakuha ng direct flight. So sabi ko, grabe, pang business visitors visa talaga. Ito pa yung isang amazing. Ang akin pong bakuna ay Sinovac. Nag-a-apply po kami mga month of September, October. Alam nyo po ba, ito alam nito ni Ate Cathy, pinag-try po kami. Alam nyo ang lumabas noong Sinovac ang aking dahil yun ang bakuna ko, ang lumabas doon sa observation, doon sa apps na yon, you are not qualified to enter Canada. Sabi ko, paano kaya yan? Ang aking kapatid ay nag-send din sa akin na ito lamang ang pwedeng pumasok sa Canada. Hindi po ako qualified, pero ito na. Kung ano yung hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Ang aming pong flight ay December 1, 2021. Si Pastora Biyaya ay sa amin ng plane ticket November 29. Hindi po nagmaterialize December 1. Basta December 1 kami makakalipad. Alam nyo kung bakit? Ito yung matinding himala. Naka-receive po ako, ito through Pastora Badit uli, doon sa link na ipinasa niya. Ang unang bumungad sa akin ay ganito. Starting November 30. Wow, pakinggan nyo ito. Starting November 30, 3 a.m., merong 3 bakunang pinapayagan ng pumasok sa Canada. Alam niyo po kung ano yung nakasama doon.
Sinovac. Yun ang aking bakuna. Grabe, sabi ko nga, wow, biruin mo, himala ng Panginoon. Dapat ang Sinovac ay hindi. So pwede kami mag-hotel o kaya kung ano man ang gawin sa akin. Pero timing na timing, biruin po ninyo mga kapatid, grabe na. Kaya nga isa lang ang tinandaan ko, hakbangan natin ng may pananampalataya. Kung ikaw ay kinikilos ng Panginoon, ito naman po ito, invitation na rin. Sa Global Filipino Dreams, may registration. Access 1, Access 2, may registration po ang lahat ng yan. Hakbangan nyo ng may pananampalataya. Amen. At ako'y naniniwala, gagawa ng himala. Ako, amazed na amazed. Ako, merong word na natutulala. Natutulala ang iba sa problema. Ako, natutulala ako sa grabe ng matinding ginagawa ng Panginoon. Kaya once again, ini-encourage ko ang mga misyonary na narito. Ang daming testimony, kulang ang oras. Pero grabe, ang daming testimony at ini-encourage ko kayo, hakbangan natin ng may pananampalataya, ang ating pinananampalatayamang promised land. Because God says in His Word, Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. Sa lahat ng basang pupuntahan natin, tayo hahayo at gagawing disipulo ang mga tao. Minsan pa, God bless you all. Merong God ginawa sa akin, ginawa kay Pastor Badet at sa ibang missionary, may gagawin din ang Diyos sa inyo. Glory to God. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 6, verse 8, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am. Send me. Kaya po tayong mga missionary, yan po ang sabihin natin ngayon. Here I am, send me. Napakabuti po ng Panginoon. Totoo po na napakadami talagang himala. Ayan. Unang-unang himala, alam niyo po ba na noong namili ang sila Pastor Gani nang pupunta po sa Canada ay nasa number 19 ako. Sabi ko, nako, 20 lang kasi yung pinili. Tapos nasa number 19 ako, sabi ko, nako, mukhang laglag ako dito, nasa ibaba. At surely, kapag kumuha sila ng 1 to 10, hindi na ako kasama doon kasi nga nasa 19 ako. Kaya nagpe-pray ako, Lord, ikaw na ang bahala. Kung kalooban mo na ako ay babalik sa Canada, ikaw ang gagalaw. Alam niyo po, tinawagan po ako ni Pastora Nelia. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastora Badet, may impression si Lord sa akin. Aakyat ang pangalan mo, maniwala ka. Aakyat ang pangalan mo. Sabi ko, opo, Pastora, yan, nananampalataya talaga ako na aakyat ang pangalan ko. Sinend po yung 20 sa ITMT. Nung bumalik po yon 10 na lang po. At alam niyo po sa 10 yon ay nakasama nga po yung pangalan ko. Kaya po isa po yun sa himala na natanggap ko sa Panginoon. At yung passport ko po that time ay expired. Napakahirap po na mag-renew sa totoo lang. Lagi po akong puyat para makahanap ako ng slot, pero hindi talaga ako makahanap ng slot. Kaya tinawagan ko ulit ang aking pastora, si Pastora Nelia. Ko, Pastora, tulungan mo naman ako sa passport. Hindi talaga ako makakapasok. Kasi expired ang passport ko. Sabi niya, sige, tulungan namin ikaw. So tinulungan pa ni Pastora Nelia ng kanyang anak na si Benj. So nakakuha po ako ng slot, mabilis lang. Grabe talaga yung blessing and favor. Kaya nagpapasalamat po ako sa bahay ni Pastora Nelia at saka ni Benji. At isa pa po ayan, nagpe-pray po talaga ako tulad na sinabi ni Pastor Nilo. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng Philippine Airlines and then sana direct flight. Kaya po alam niyo po talagang kami ay blessed na blessed, talagang sobra. Nagpapasalamat kami talaga sa mga ginamit ng Panginoon, lalong-lalo na po kay Pastora Biyaya at saka kay Ate Cathy. Kasi sila po talaga ang tumulong sa amin. Kaya ngayon, nakikinig man si Pastora Biyaya, alam ko yan. Maraming salamat. Nakakuha kami ng Philippine Airlines. Alam niyo po, direct flight. At hindi po siya 100,000, hindi po siya 120,000. Maniwala po kayo, hindi man ako magkamali, siguro nasa 35,000 po yung ticket namin. Ganun po siya kamura. Wala pong ganyan sa direct flight. Kaya nagpapasalamat po kami kay Pastora Biyaya at saka kay Ate Cathy na tumulong po sa amin para po sa flight na ito papuntang Canada. At alam niyo ba na hindi ito nabanggit ni Pastor Nilo.
Kasi po, yung nakuha namin na Philippine Airlines, direct flight, wala po kami sa economy class. Kami po ay nasa P class. Ano po yung P class? So, ni-research ko po yan. Ano ang P class sa Philippine Airlines? Yung pala ay premium class. Wow! Hindi siya economy. Hindi po siya economy. Ang premium class pala, mauuna yung business class. Sunod po ang premium class. Wow! Talagang class. Nasa class tayo kasi anak tayo ni Lord. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Lahat po ng ito ay blessing. Lahat po ng ito ay favor. Na kapag humakbang po tayo sa ating panawagan, hindi po talagang magkukulang ang ating Diyos. Kailangan lang talaga na step by faith. Hakbang na mga kapatid. Umabante na tayo. Ito pa po, isa pang himala. Napakadami pong himala ng Panginoon. Actually, ang tagal-tagal ko na po talagang kumukuha ng slot sa Bureau of Quarantine. Ako po ay lagi talaga akong nakabantay sa Bureau of Quarantine sa online registration. Hindi po talaga ako makapasok. Gamit ko po lahat ng gadget namin. Minsan pati yung laptop ng kapitbahay ko, gamit ko na. Para lang po makakuha ako ng slot. Pero hindi po talaga ako makakuha ng slot para po sa Bureau of Quarantine. Ngayon, pinaalala sa akin ng Panginoon yung divine connection. Amen. Naalala ko po, meron nga palang tiyahin ang aking asawa na nasa Dole. Kaya po, tinawagan ko po siya. Tinawagan ko po yung Secretary of Dole. Tinawagan niya po ang admin. Tapos si Admin Hans ng OWA, tumawag po sa Bureau of Quarantine. Kaya po nabigyan po ako ng slot. Praise the Lord. Dahil po sa divine connection, pinapunta po ako sa main ng Bureau of Quarantine sa port area. Pinapunta po ako sa mismong office ng secretary ng OWA at doon po nila ako inasikaso. Sabi ko nga, ayan, nakasitting pretty lang po ako doon. Kinukuha nila yung aking mga details, naghihintay lang ako. Sabi ko, grabe naman favor ni Lord. Sabi ko, Lord, maraming salamat sa comfort, maraming salamat dahil sa divine connection na binigay mo sa akin, hindi po talaga ako nahirapan. At kailangan ko pang magpa-expedite. Kasi nga po, meron na po kaming plane ticket. So, tinausap ko po yung nag-aasikaso sa akin at sabi ko, sir, kasi December 1 yung flight namin. Kaya sabi ko, nung nandoon ako sa loob, Lord, give me the favor. Yun lang po pinapanalangin ko, Lord. Alam niyo po, dumating po yung Bureau of Quarantine. Ang bilis lang. Wala pa po yatang 2 hours na paghihintay. Inabot sa akin yung Bureau of Quarantine ko, naka-expedite na po. Ay, praise the Lord kasi talagang himala ng Panginoon. Kapag tayo sumunod sa Diyos, sabi nga, kahit nakasarado na yung slot, wala nang slot para sa'yo. Pero ang Panginoon, magbubukas pa rin siya para sa'yo kasi tinawag ka niya. Kaya, praise the Lord. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi lang po siya ang ating supernatural provision sa ating mission. Siya po nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan, maging sa gitna ng pandemic na to. Supernatural provision ang binibigay ni Lord. Yung divine protection ng ating Diyos na kahit na hinahadlangan tayo sa ating pag-alis, hindi sakit at karamdaman ang makakapaghadlang dahil ang Diyos ang ating great healer. At maraming salamat sa Panginoon sa mga divine connection. Kahit na nakasarado na, wala nang slot. Pero pag ang Diyos ang gumalaw, walang nakasara, ang lahat ay bubuksan. Amen? Kaya maraming salamat po. Sabihin natin sa Panginoon, "Here I am, Lord, send me." Thank you po at God bless us all. Amen. Maraming salamat po sa kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa testimony niyo po, Pastora Bernadette and Pastor Nilo. Ngayon naman po, ipanalangin po natin ang patuloy po na may bless sila ng Panginoon din po sa Canada. At ang panalangin po ay magmumula po kay Brother Gerald. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga ikaw ay kamangha-mangha at ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, Panginoon. Ang iyong mga himala ay hindi namin maisip, Panginoon. At
totoong ikaw rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sa mga pagpapala at blessings na ipinaranas mo sa mga misyonaring ito na handang sumunod sa iyo. Lord, sa kanilang pag-akbang, patuloy mong iparanas sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong walang hanggang himala ay maranasan nila, at tinadalangin namin na maging pagpapala din sila sa kanilang pupuntahan. At ang pagpapala nito ay padaluin mo sa dalawang misyonary na to, at tinadalangin din namin na ang mga iba pa na handang sumunod sa tawag mo papuntang Canada ay magkaroon ng encouragement sa kanilang puso na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At narinig namin ang istorya ng dalawang pastor na to na handang sumunod sa iyo. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kanilang pagsunod, ang kanilang paglalakbay sa lugar ng Canada. Kayo po ang magpala sa kanya. Ito po ay dinadalangin namin ng may lubos na pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Something truly special is happening in the Philippines. In the past few years, the prophets of God were drawn to the Philippines with a burning message in their hearts. It was revealed to them that in this small Christian nation in the East lies one of the most potent plans for the end times world evangelization. The exciting thing is that even though they came from different parts of the world, they brought with them the same divine message. God has revealed this plan, and the whole world awaits in anticipation at what the Filipino church would do. It is the mission call of the Almighty God to the Philippine church. Our day has come. In a very short period of time, we saw over 100 Filipinos go out to the global mission field and spread out to various nations, funded not by men, but by God's miracles. We believe that right now, we are in our Kairos moment. What we are witnessing can never, ever be the work of man. This can only be attributed to an almighty God who is continually prodding His people to move on and live out their destinies in life.
Good afternoon. Maraming salamat po sa inyong walang kasawa-sawang pagsuporta sa gawain natin ito, ang IT Online Mission Fellowship. Alam nyo, blessed na blessed po ako sa linggong ito pagkat nakumpleto na po natin ang dalawang major missions program natin for the year. Ang Bless Europe 2021 at ang Bless Canada 2021. May 3 araw na po nakalipas nung nakarating po sa Netherlands ang Europe team natin. At kahapon naman po, lumipad po ang Canada team natin patungo ng Toronto. At by this time, malamang na ando na po sila sa Canada. Kaya po ako blessed na blessed kasi nagaganap po ang lahat ng ito sa panahon pa ng pandemya. At habang naghahanda po ako para sa fellowship po natin ngayon, may bumalik po sa alaala ko na isang pangyayari may 21 years ago na po ang nakakaraan. Ito po yung panahon na nakatanggap ako ng revelation sa Panginoon na nagsasabi na magdadala daw po ako ng maraming Pilipino sa iba't ibang bansa. Medyo nakakagulat dahil sa laki po ng revelation na yon. Pero ang iniisip ko lang po, paano kaya mangyayari yung wala naman akong kapondo-pondo at hindi man lang ako nakakalabas pa. Pero it was, I believe, a revelation from God. So naalala ko, isang araw, nandun po ako sa kalye na nananalangin na, Lord, bigyan mo naman ako ng makakatuwang na alam kung paanong gagawin. Biglang may dumating po, nakakilala ko dahil kapatid siya ng member ng church ko. At ang sabi nga niya, kamusta na po kayo, pastor? Kaya naikwento ko po sa kanyang lahat. Ang revelation na ikwento ko rin sa kanya. At napansin ko, ngingiti-ngiti lang siya. At nung siya naman na natanong ko, ikaw, ano bang ginagawa mo? Yun pala, missionary siya ng isang malaking mission organization. At hindi lang basta missionary, siya pa ang head ng China Department ng missions organization na yon. So may position na po siya. So sabi ko, Lord, ganyan ang mga kailangan ko na mga katulong ko. Pero alam ko naman sa isip ko, hindi ako makakuha ng kagaya niya dahil wala naman akong pampasweldo. Eto ang nakakagulat. Pagkalipas ng ilang mga araw, pumunta siya sa akin. At ang sabi niya, pwede na po ba ako magsimula, pastor? Anong ibig mo sabihin? Yun pala, nag-resign siya sa mission organization, binitiwan niya ang kanyang mataas na posisyon, at binitiwan niya pati ang malaki ng sweldo para lang tulungan ako. Sabi ko, bakit? Kasi po, binilin kayo ng Panginoon Sino naman ako para tumanggi sa utos ng Panginoon? At siya po ang ginamit ng Panginoon sa simulain natin na kung saan pati ang China natin ay lumawak hanggang sa 12 syudad na hanggang sa ngayon naandun pa rin po siya. Pangalan po niya ay Lina Alde Silva. Siya po ang kinikwento ko sa inyo. Bakit ko naibahagi rin yun sa inyo? Kasi hindi aksidente yun Alam ko hindi aksidente na nagtagpo kami nung araw na yon. Alam ko, sagot siya sa panalangin ko. At siya ay nagawa ang napakahirap na gawin, ang mag-resign, bitiwan mo ang sweldo mong malaki at posisyon mo. Dahil alam ko, nilinaw ng Panginoon sa kanya na may mas malaking ibibigay siya kung susunod lang siya sa ating Panginoon. Kaya, alam ko na ang pagdating nyo rin sa international teams ay hindi rin isang aksidente. Pinadala rin kayo ng Panginoon sa international teams. Pinagsama-sama tayo ng Panginoon para sa isang malaking plano niya para sa ating lahat. Dahil nung pinagsama-sama tayo ng Panginoon, gusto ko lang sanang paunawa sa inyo to. Binigyan na tayo ng pare-parehong identity. Oo, taglay ko sa buhay ko ang identity ng missionary. Bakit? Kasi naging bahagi ako ng isang mission organization Kayong ganun din. When you signed up, when you were accepted, and when you signed up to be a member of international teams, you have automatically became missionaries.
At hindi lang basta missionaries, you became international missionaries. Bakit? Kasi ang identity natin sa international teams is not on a local identity. It's global. Mahalagang maunawaan natin kung gaano ka-importante itong identity na to. Pagkat ang identity natin ang magbubukas ng pintuan ng panguunawa sa atin kung ano rin ang patutunguhan natin sa hinaharap. Ano ang purpose din natin bawat isa. Because identity defines our purpose. Ang identity natin, mapapansin nyo, sabi nga, birds of the same feather flock together. Merong sa atin na medyo naiiba sa nakararami. Kaya tayo nagkakabuklod-buklod dahil sa commonalities. Merong common sa atin eh. Birds of the same feather flock together. Kaya nagkakasama-sama to dahil merong atraksyon ang pagiging bahagi ng kabaro mo, kapareho mo mag-isip, kapareho mo ng silakbo ng puso. Meron tayong commonality, merong pare-pareho sa atin. Hindi lang ang identity ng organization ang pareho sa atin, pati ang silakbo ng puso natin. Papansin nyo, kung ano ang bukang bibig ng isang missionary, halos ganun din ang bukang bibig nyo. Sabi nga nung isang kakilala ko mula sa ibang grupo, sabi nga, alam mo, alam ko pag ang kausap ko taga-international teams eh. Pinakikinggan ko siya, sabi niya, kasi pare-pareho kayo, magkwento, pare-pareho kayo eh. Pare-pareho kayong magsisimula na wala kaming kapera-pera, pero sa bigla na lang ikukwento nyo kung paano kayo nakapunta sa bansa-bansa. At kinakwento nyo, nagugulat kami sa klase ng pananampalatayaan nyo. Na kaya nyong abantehan ang mga mukhang imposible. Pero dahil naniniwala kayo that along the way, God will provide miracles for you, nagaganap nga sa inyo. At yan po, isa sa trademark natin. Madami-dami na rin po ako nariringgan na medyo kakaiba din po talaga tayong mag-isip. Sabi nga nila, hindi namin kaya ang klase ng inyong style, ang inyong pamamaraan. Pagkat kayo, talagang ang pananampalatayaan nyo, kaya nyo dalhin all the way. Tapos sabi ko, hindi ba ganun dapat talaga ang pananampalataya? Pero hindi eh. Napansin ko, marami po ang turing nila sa pananampalataya ay yung tinatawag kong sukat na pananampalataya. Tayo iba eh. Natuto tayong manampalataya ng sagaran, ng kahit walang-wala, aabantihan ko pa rin to dahil ito ang nilinaw ng Panginoon na gusto niya para sa akin. At walang nakakapigil. Kagaya ng mga umalis natin mga missionaries. Sa tindi ng pandemya, ngayon may lumalabas na naman ng bagong variant na kinatatakutan na naman lahat. Doon pa mismo sa pinuntahan ng mga missionaries natin, ano po. Pero sabi nga, ang nananampalataya ay walang kinatatakutan dahil alam niya kung sino at ganong kalaki ang kanyang pinananampalatayaan. At yan ang mga missionaries natin. At yan ang common sa atin. Yan din meron kayo. Napaka-importanting maunawaan nyo kung sino tayo at sino ka dahil bahagi ka nitong kabuuan ng identity na to. Pare-pareho tayo ng panaginip. Pare-pareho tayong hindi takot managinip. Nadadako tayo sa mga bansa na gusto nating tuntungan dahil panaginip ng puso natin ito. Hindi tayo takot sa sasabihin ng ibang tao. Okay tayo, dalhin mo kami kahit sa Middle East, dalhin mo kami kahit sa delikadong lugar, dalhin mo kami kahit sa mayaman na lugar. Basta lilipad kami dahil yan kami. At yan ang meron tayo. That's what's common. Yan ang ethos natin. At alam nyo, napakalagang maintindihan natin lahat that identity defines purpose. Kung ano tayo, anong regalo natin, dito natin maunawaan kung saan tayo papatungo. At ang purpose, alam nyo, hinahandaan. We train in order to prepare for purpose. Kaya po, sinasabi ko nga, matagal na tayo nag-train. Hindi lang missions training under international teams, kundi ang pagiging bahagi natin ng church is in itself
the training that we need to prepare us for our future purpose. Lagi kong pinauunawa, kapatid, ang church life natin will be for a time. Dahil hindi purpose natin natatapos sa church. For the church is a training camp. Ang church po na ginagalawan natin, na pinagba-Bible studyhan natin, nakikinig tayo ng mga mensahe, lumalago tayo, yan ang naghahanda sa atin para sa ating inaharap. Pero hindi po yan ang lugar ng purpose natin. Bakit? Because our purpose is in a place where there are suffering and dying people. Ang lugar na purpose natin ay kung saan naandun ang napakatinding pangangailangan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Ang lugar na pagdadalhan ng purpose natin ay ang lugar na kung saan matindi ang iyak ng mga tao para sa isang tagapagligtas. Yun ang lugar ng purpose natin. The church in itself is a training camp. But we could not afford to be stuck in a training camp for so long because it will never be our purpose. Naalala ko, yung nakwento ko na sa inyo dati to. Meron na po ako ng isang close na kapatid sa Panginoon na naging doktor ngayon. Nung bata-bata pa po kami, sumama siya sa isang military group. Nag-train po siya sa kampo, kinikwento niya kung gano'ng kahirap mag-train sa kampo. At nung isang beses, nabalitaan niya na yung mga kabatch niya ipadadala na sa Mindanao. Hindi siya sinama. At alam nyo, aburido siya, ang sama ng loob niya, hindi siya sinama. Tapos sabi ko, hello, dapat nga magpasalamat ka, hindi ka makasama doon, baka iuwi na sa Ataul yung mga kasama mo. Tapos tinitigan niya ako at ang sabi niya sa akin, hindi mo naunawaan talaga, no? Akala mo ba gusto ko tong magpakahirap dito sa kampo? Kaya lang ako nagpapakahirap dito sa kampo para magsanay ako, para maggamit ako sa pinagsanayan ko. Ang pinagsasanayan namin dito ay paano makipagdigma at magtagumpay sa digmaan. At kung hindi rin lang naman ako madadala sa digmaan, anong silbi na nagpapakahirap ako sa kampo na to? So nakita nyo kung ano ang pinatutunguhan ng kwentong yon. Kasi hindi ito naiiba sa church life natin. Ang church ang naghahanda sa atin, pero dapat maunawaan nyo, there will come a time when we have to live out our own purpose. And our own purpose could never be in that place in the church. Our purpose is out there, where the people are dying, suffering, where the gospel is needed the most. And that is to all nations of the world. Yan ang malinaw na malinaw sa atin. At yan din ang dinidireksyonan ng takbo ng puso ng mga tunay na mga tinawag at nakakaunawa ng pagkatawag sa kanila. Dapat tayo may longing sa puso natin. Ang puso natin ay dapat tumitibok at naghahanap ng purpose. Malinaw na dapat hinahangad natin na merong mangyari sa buhay natin. At ang malinaw na malinaw sa akin, hindi natin pwedeng hintayin lang ito at baliwalain. You don't wait for purpose to happen in your life. Alam nyo, you must want it. Eagerly want it. Yung kailangan mong gusto ko to. Bigay mo sa akin ang bayan na to, hindi mamatay na lang ako. At yun ang klase ng pangangailangan ng puso dapat natin. We have to learn how to long for purpose. We must want it and we must be willing to go all the way for it. At yun ang mahalaga. Diba? So, sabi nga nung kaibigan ko, buti na lang, iuwi na lang ako ng Ataul. At least naggamit ako according to my calling and purpose. Kaysa sa nabulok ako sa sanay, katitrain na wala naman palang patutunguhan. Kapatid, pakinggan nyo na mabuti ang storyang yon. Pagkat ang pinaka-buod at pinakamakulay na bahagi ng storya ng buhay natin ay nagaganap lang pag nagsimula na tayong maglakad sa lakarin ng purpose.
the meaning and the color of our lives will only start when we begin to walk on the path of purpose. Paano ko ma-explain to? Si Abraham would be a good example. Mapapansin nyo, for 75 years, wala namang laman ng storya ng buhay niya. Bakit? He was just merely surviving, existing. He was just doing the chores, the routine of life. Paulit-ulit lang. Araw-araw yun at yun din lang ginagawa. Hanggang dumating ang tawag ng Panginoon sa kanya. Dumating, ang tawag ko doon, the mission call of God to Abraham. During that point in time, when he decided to follow purpose according to God's call, doon na nagsimula ang takbo ng pagbabago ng buhay niya. Naging makulay bigla ang buhay niya. Naging punong-puno ng storya at naging punong-puno ng kahulugan ang buhay niya. Yon ang makikita nyo na pagbabago. If you start to walk on the path of purpose laid out for you by God, then you'll see so many things, so many miracles open up before your very own eyes. At yun din na naranasan ng mga missionaries natin. Bakit? Kasi nakita nila sa pagsunod mo pala, doon magbubukasan ng mga himala ng Diyos. At ito ang hindi naunawaan ng marami. Marami, naghihintayan lang eh. Hindi mo pwedeng hintayin ang purpose. Kailangan mong abantehan ito. Kailangan ng pagsunod sa tawag ng Panginoon. Kahit na wala kang kahit ano o kahit natatakot, delikado, ang mahalaga, your faith will tell you that the best way to live life is to live it according to your own purpose. So, ito ay mahalagang marinig natin sa panahon na to. Kasi sabi ko nga, itong pandemyang ito may nagawa sa marami kong missionaries eh. Maraming missionaries sa atin na mukhang napabalik sa luma. Nagbalikan doon sa mga lumang gawain, lumang ministries, lumang kahit ano. At mukhang natatali doon. Sabi ko, ingatan nyo mga kapatid. I'm not saying that ministries in the churches are bad. No, it's actually so good for us. For a time. Pero ang sabi ng Panginoon, do not dwell in the past, for I am doing a new thing. Your identity will tell you that you don't belong to a single barangay. Ang identity mo ang magdidefine sa'yo. Ang identity mo ang nagsasabi mismo ng purpose mo. Nung naging bahagi ka ng international teams, opportunities open up for you all across the world. And it's up to you to discover what those opportunities are. It's up to you to believe God for open doors. It's up to you to bring your feet to places where you are led to by the Spirit. Nasa sa atin ito eh. Pero ang direksyon natin, paabante, papunta sa mga bansa-bansa dahil ito ang pagkatawag sa atin at ito ang ethos, identity natin. Hindi tayo tinatawag pabalik doon sa maliit. Hindi tayo pinatatawag pabalik doon sa mababang lupa na barangay natin at sa 20 taong Bible study na natin. No. Graduate na kayo doon. Ang mahalaga makita nyo, there is a big world ahead of us waiting for those who would dare challenge the giants of the present. Ang pinakahigante natin ngayon ay ang pandemic at ang mga humamo na sa pandemic na mga missionaries natin, mga nakaabante na. And this is a call. I believe this is a message that is issuing a call for us to once more prepare for our purpose. Meron po akong natanggap na isang message. Hindi ko lang po alam kung taga-international teams to, but most likely hindi po. Ang tanong niya, ang ganda ng nangyayari sa inyo, parang nagpupuntahan ngayon ng Europe. At ang pinakatanong niya, bakit kayo pumupunta doon? Ba't kayo pumunta ng Netherlands? Simple lang po ang sagot ko. Alam nyo, it is because of purpose. At dito ko sinabi, sa bansang yon, legal na ang prostitusyon, legal ang drugs. Sa bansang yon,
ang pinaka lumalaking populasyon na ay ateista. Walang pinaniniwala ang Diyos. The Christians have turned their back on their faith. Ang mga Christian churches doon ngayon ay nabili na ng mga Muslim, binili na ng mga negosyante at kinonvert na into shopping centers. At ang ilan naman ay kinonvert ng museum. At sa mga bansang yun, sinasabi nila Christianity is a dying religion. At ang deklarasyon nila, malapit nang mabura ang pangalan ni Kristo sa bansang ito. Ang tanong ko, hindi pa ba sapat para matagpuan mo ang purpose mo sa bayan na yon, sa bansang yon? Kaya po tayo pumupunta na dahil alam natin, the very purpose that God has laid in our hearts is to bring the fire of the gospel in our hearts to nations that need it the most. Ang pinakamahalaga maunawaan natin, nasa sa atin pa rin ang apoy. Taglay-taglay pa rin natin ang apoy na makapagbibigay ng kaligtasan at kalayaan sa mga taong inaalipin at kulong na sa kapangyarihan ng kadiliman. Nasa sa atin pa rin ang apoy na kayang suminag ng todo-todo ng liwanag sa lugar ng mga kadiliman. Nasa sa atin. Kaya nga sabi ko, yung mga bansang yan na ngayon ay sinasakupan na ng kadiliman, kailangan liparan na yan ng mga anak ng Diyos na naniniwala na taglay nila ang liwanag ng langit na kayang suminag at magbukas ng puso at isipan ng mga taong nakulong na ng lubusan. Kailangan ang mga kagaya nyo ng mga bansa-bansa. Tayo ang hiniwalay ng Panginoon. Ikaw, kapatid, ay pinili ng Panginoon, dinala ng Panginoon sa international teams para mabuo sa identity mo ang purpose na nagsasabi na dadako ka sa mga bansa na puno ng pangangailangan ng mensahe ng Panginoon para makapagbukas at makapagdala ng kaligtasan sa mga tao doon. That is who you are. You could never change your identity na naging bahagi ka na ng organisasyon na to. But you could ignore this and not experience what it feels like to live in purpose. But if you do obey, you do submit to the call of purpose in your life, dito mo makikita kung gano'ng kaganda ang hinanda ng Panginoon sa ating lahat. Kapatid, ang mensaheng ito ay tumatawag sa atin. Hindi pabalik sa luma, kundi paabante sa mga bago. Kasi hindi nyo matatanggihan ito. Dahil ang make-up nyo ay ibang-iba sa make-up ng marami. Sabi nga nila, makikita mong pagkakaiba sa pagkalika ng Diyos. Ibang-iba ang aso sa pusa. Ibang-iba ang ugali nito, ibang-iba ang regalo, iba-iba ang direksyon din. Ibang-iba. Ibang-iba sa mga aso lang, may iba-ibang breed na kung saan iba-iba rin ang mga regalo. Alam nyo kung anong meron sa atin? Diretsuhan. Alam nyo, hindi tayo pwede maging manok ng intensyon lang sa buhay ay makakain lang, mag-survive lang at maghanap din ng kakainin doon sa lugar na kinalalagyan lang natin. Hanggang mapili na tayong gawing lechong manok. Hindi tayo yun eh. Alam mo, diretsuhan. Malinaw na malinaw noon pa. Noon pa, taglay-taglay nyo na ang identity ng isang agila. Isang agila na handang lumipad sa pinakamalayong lugar, handang pumunta sa pinakamahirap na pwede mong madako ang lugar, pagkat alam ng agila, ito ang direksyon ng buhay ko. Walang takot na aabante ang agila at nakatingin sa mga oportunidad lagi. Matalas ang mata sa oportunidad. At pag nakita nito ang mga oportunidad, pupunta ka agad yun sa oportunidad at kukunin niya ang pagpapala na meron sa oportunidad na yon. At yun, meron sa'yo. Yun ang silakbo ng puso natin bawat isa. Hindi tayo mga manok, mga agila tayo. We were called to be like eagles in this world.
eagles in the sense that we were called to go to the nations of the world, that we soar high to reach to the farthest corner of the world to bring the life-saving gospel message of the Lord Jesus Christ. Yan ikaw, yan ako, yan tayo. Kaya mahalaga na maunawaan nyo, kahit may pandemya, hindi tayo dapat makulong ng pandemyang ito. Dapat maniwala tayo, aabante pa rin tayo, dadako pa rin tayo sa bansa-bansa. Kaya ang hamon na to, nagpapaalala sa atin, do not dwell in the past. Huwag kayong babalik sa luma. Huwag kayong magbababa doon sa lumang-luma. Kundi, bigay nyo ang buong atensyon nyo sa lahat ng potensyal na meron sa hinaharap, lahat ng bago na pwede nating makitang oportunidad pagkat naandito, tatakda ang buhay nating lahat. Our identity is always linked to our purpose. Our identity defines who we will become and what we will be doing in the future. The identity natin, ulitin ko, is on a global scale. It means our mind, our hearts, our whole being should always be focused on the global work of advancing the kingdom of God. Kapatid, sana marami pa tayong oras na magamit para mapag-usapan natin to. Pero sa maiksing oras na to, sana ang panalangin ko na ibaon sa puso nyo ang muling pagtawag ng Panginoon sa atin. Sabi ko, wake up call ito ng Panginoon eh. Ang nagawa ng COVID sa atin, medyo napahimbing niya tayo eh. Pero nung nagsisimula ng lumabas sa panahon ng pandemya, mga kapatid natin, nung nagpuntahan na sa Canada, nagpuntahan na sa panahon ng pinakamatinding quarantine natin, nagliparan sina Pastora Laris, sina Pastor Dom, pupunta ng Canada, at nagbukas ang pintuan sa kanila miraculously. At ngayon, ang Bless Europe natin, sa panahon na merong Omicron variant ata na ngayon ay nagbabanta, nag-red flag na tayo, red alert na sa Netherlands sa pupuntahan natin, pero pasok pa rin sila. At ngayon, ang Canada team natin na sa panahon na magsasara ata ang mga borders, tuloy-tuloy na rin. Sabi ko, tuloy-tuloy. Sa mga naniniwala, walang makapipigil. Tuloy-tuloy ang lahat. Basta alam natin ang Panginoon na tumawag sa atin ang siyang maggagabay at mangunguna sa atin. Kaya kapatid, I hope that you have heard the voice of God, and I pray that from this day on, we will declare in our hearts, aabante na tayo ng todo-todo. Wala nang atrasan to. Aabante tayo ng todo-todo. Kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. I hope I could spend more time with you to talk about these things. But I know God will give us the right time and the right day for us to talk some more, for us to encourage each other once more, and for us to believe God for big things that He has prepared for us. Patid, lilipad tayo muli. Huwag kayong mag-alala, lilipad tayo at tutuntun tayo sa bansa-bansa muli, kagaya ng natanggap na natin sa puso natin ang pangako ng Diyos. Patid, God bless you. God bless you. IT Eagles, God bless you. Missionaries of Christ, God bless you.